Dwight Ramos at ang team ng Liwanga Hokkaido ay nakalaban ng Artillery Chiba ng Japan B2B League sa kanilang preseason game at bumitaw na naman si Dwight Ramos ng 3 pasok ang kanyang tira. Iba talaga itong si Dwight Ramos, laging binibigay ang kaya niya sa laro para sa kanyang team. Nasundan pa ito ng isang layup at maganda-ganda nga rin ang opensa ni Dwight Ramos kahit sa ang team ito naglalaro, mapagilas man o Japan B1 B-League team. Ang kasama naman ni Kay Soto noon sa NBA J-League Ignite team na si Brandon Ashley ay naglalaro na ngayon para sa team ng Artillery Chiba ng Japan B2B League at sila nga ang nakalaban ni Dwight Ramos at ng Liwanga Hokkaido team. Halos walang hinto ang Kushigaya Alphas sa kanilang mga preseason games bilang preparasyon na rin sa papalapit na regular season ng Japan B1 B-League at ang Chiba Jets ng Japan B1 B-League naman ang isa sa kanilang nakalaban. Closed door practice ang nangyari at hindi inilabas ng bawat team ang Kushigaya Alphas at ang Chiba Jets ang resulta ng laro. Yuta Watanabe ang isa ngayon sa mga players ng Chiba Jets kaya naman malakas-lakas nga rin ang kanilang team ngayon dito sa Japan B1 B-League 2024-2025 season. Adjustment ang ginagawa ng Kushigaya kaya naman tuloy-tuloy lang ang laro nila nang sa ganoon ay makapag-adjust ang kanilang buong team at magkaroon ng pulido na opensa at depensa. Chemistry sa mga players ang nagbibigay ng magandang laro o play sa opensa maging sa depensa dahil kung merong magandang chemistry ang Kushigaya Alphas team at na-anticipate ng mga players kung saan pupwesto o magkakat ang kanilang mga kakampi para sa easy basket ay mas magiging swabe pa ang kanilang opensa. Maging sa depensa kung may chemistry ang isang team ay magiging madali ang help defense at pag-trap ng Kushigaya players sa kalaban nilang players. Kay Soto, magawa nga kaya ulit na maging dominant kagaya ng laro niya sa team ng Yokohama B Corsairs. Alam naman natin na walang Yuki Kawamura ang team ng Kushigaya Alphas pero hindi nawawala ang height ni Kay Soto at yung magandang pagpwesto at pagkat niya papalapit sa basket. Kaya naman kahit na hindi ganon kapulido ang pasa ng kanyang mga kakampi ay nagagawa pa rin ni Kay Soto na makuha at maidakdak ang bola. Kita naman natin sa mga plays na ito, advantage talaga ang height ni Kay at ang isa nga na ginagawa ng Kushigaya ay ang patuloy na pag-develop o pag-improve pa nila sa kanilang chemistry dahil na rin sa isa nga ito sa magpapalakas sa kanilang team para sa swabe at mas mabilis na opensa kagaya na lamang ng Kay Soto Kawamura plays na talaga namang nakatulong rin kay Yuki Kawamura kaya naman nakakuha ito ng NBA contract dahil sa pagsalo ni Kay sa kanyang mga pasa sa ere para sa mga alley-oop plays. Mas naging matunog ang pangalan ni Kawamura dahil sa combo nila ni Kay Soto na siya namang nakatulong rin para mapansin ang galing ni Kawamura ng mga NBA scouts at ngayon nga ay masusubukan na itong si Kawamura sa NBA. Focus na ngayon sina Kay Soto at ang Kushigaya Alphas sa pag-build ng kanilang chemistry at para magawa ito ay kailangan nila ng maraming laro at experience na sila mismo ang magkakasama kaya naman kita natin na dire-diretso ang laro ng Kushigaya Alphas bago ang Emperor's Cup at Japan B1 B-League regular season. Nandito nga sina Kay Soto, LGP, Tim Suarez at Jeff Gibbs, mga imports na may kakayahan at galing nga rin sa paglalaro ng basketball at kung nag-click ang laro ng mga players na ito ay asahan natin na magiging sunod-sunod nga rin ang panalo ng Kushigaya Alphas. Magbabakbakan naman ang KBL laban sa team ng PBA SMB kontra sa team ng KT Sonic Boom sa East Asia Super League at Dalf Panopio nga rin ang isa sa mga batang Gilas players naon na nasa team na ngayon ng KT Sonic Boom. Kailangan nga rin na mag-step up si Dalf Panopio ng kanyang laro at makapag-adjust sa takbo ng laro o sistema ng KT Sonic Boom para mabigyan siya ng mahabang playing time. Bilis ng takbo ng oras at nasa second window na tayo ng FIBA Asia Cup qualifiers na kung saan magiging crucial ang pagiging healthy ng mga players natin kasabay ng kanilang paglalaro sa mga liga at teams na kinabibilangan nila ngayon. Maliban sa Gilas team, magiging masaya ang mga Gilas fans kapag kumpleto ang mga players natin, walang injury laban sa team ng New Zealand dahil na rin sa malaki talaga ang chance natin na manalo laban sa malakas na team ng New Zealand sa second window, lalong-lalo na kung walang injured sa lineup ni Coach Tim Cone. Kay Soto, AG Edu at Junmar Japet ang aasahan natin na mga bigs mula sa Japan B1 B-League at PBA at kung kumpleto ang apat na players na ito na merong Justin Brownlee, Chris Newsome, Dwight Ramos, CJ Perez, Scottie Thompson at yung iba pang Gilas players ay asahan natin ang magandang laro ng Gilas sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Sa ngayon, Kay Soto at Kushigaya Alphas nagpapalakas at naghahanda na para sa Emperor's Cup at sa paparating na Japan B1 B-League regular season at nasa tamang landas naman ang Kushigaya. Patuloy sila sa sunod-sunod na paglalaro para sa adjustment ng mga plays at sa pag-build ng magandang chemistry na makukuha naman nila sa maraming laro.